Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at kabilang sa mga ating matatalakay patungkol sa pamamaraan ng isang Muslim ay ang mga kaasalan sa pagkain at pag-inom. Ituturing ng isang Muslim na ang pagkain at ang inumin bilang daan tungo sa isang nilalayon at hindi siyang mismong nilalayon. Sa makatuwid, kumakain siya at umiinom siya para mapanatili ang kalusugan ng katawan niya na sa pamamagitan nito ay nakapagsasagawa siya ng pagsamba kay Allah. Ang pagsamba na iyon na gumagawa sa kanya para maging karapat-dapat sa kasaganaan sa kabilang buhay at kaligayahan doon. Hindi siya kumakain at hindi siya umiinom alang-alang lamang sa pagkain at pag-inom at sa pagkahilig niyon. Dahil dito, ang isang Muslim sa pagkain niya at pag-inom niya ay sumusunod sa mga itinagubiling kaasalang kaugnay roon. Ang mga kaasalan bago kumain. Una, nagagawin niyang nakabubuti ang pagkain niya at ang inumin niya sa pamamagitan ng paghahanda ng mga ito buhat bagay na halal na nakabubuti at di nahahaluan ng anumang bagay na haram. Nagsabi si Allah sa banal na Quran, chapter 2, verse 172, "O mga sumampalataya, kainin ninyo ang mga nakabubuti na itinustos namin sa inyo." Ang nakabubuti ay ang halal na hindi itinuturing na marumi o itinuturing na masama dahil ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang anumang tumubo mula sa ipinagbabawal, ang impyerno ay lalong malapit doon. Ikalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na lalayunin niya sa pagkain niya at pag-inom niya ang pagpapakalakas para sa pagsamba kay Allah, nang sa gayon ay magantimpalaan siya, bibigyan siya ng gantimpala sa pagkain niya at pag-inom niya. Kaya ang isang karaniwang ipinahihintulot na gawain sa pamamagitan ng kagandahang layunin o intensyon ay nagiging pagtalima na dahil doon ay nagagantimpalaan ang isang Muslim. Pangatlo, nahuhugasan niya ang kanyang kamay bago kumain. Kung ang mga iyon ay may dumi o hindi matiyak ang kalinisan ng mga iyon. Pang-apat, na uupo na nagpapakumbaba gaya ng pag-upo noon ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang sabi niya, "Hindi ako kumakain na nakasandal. Ako ay isang lingkod lamang na kumakain kung papaanong kumakain ang isang lingkod, at ako ay umuupo kung papaanong umuupo ang isang lingkod." Panglima, na magkakasya siya sa kung ano ang nakahaing pagkain at hindi niya ito pipintasan. Kung maiibigan niya ay kakainin niya. At kung hindi niya naman maiibigan o hindi niya gusto, ay hahayaan niya. Ito ay batay sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kailanman ay walang pagkaing pinintasan ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Kung naiibigan niya iyon, ay kakainin niya. At kung hindi niya naiibigan iyon, ay hahayaan niya. Isinalaysay ito ni Imam al-Bukhari. Ika-anim, na kakain siya ng may kasamang panauhin o asawa o anak o katulong alinsunod sa isang hadith. "Magtipon kayo sa pagkain ninyo. Pagpapalain kayo ni Allah dahil doon." Isinalaysay ito ni Imam Abu Dawud at Imam At-Tirmidhi.